Nole! Nole! Ano yun? Patay Ang na lakas naman si nun. Victorino. Kaninong presensya yun? Bigla na lamang nagising si Canole dahil sa malakas na paglindol. Kasabay nun, yung bumubulahaw na boses na hindi niya alam kung kanino nanggaling. Bagamat normal na lang sa kanya mga bagay na yun, kaya't iniisip ni Canole, sino si Victorino? Victorino? Teka, hindi kaya si Apo Victorino ang tinutukoy ng boses na yun? Imposible. 3 taon na nakakalipas nang huli kaming magkita. Kung ang mga aswang lang at kung sino pa, hindi siya kayang patay nun. Pero imposibleng linlangin ako ng boses na yun. Nakakabigla. Sa kabilang banda, si Kalim, si Moray at si Lucas ay naroroon sa tapat ng isang tindahan at kasalukuyang nakikipagsagutan sa isang bakla na matabil ang bunganga. Paano ba namang hindi sila makikipagsagutan doon? Ang pamilya kasi nila ay itinuturing na mga taong siraulo sa baryo. He! Kung ako sa'yo bakla, pumunta ka ng Thailand, magpapalit ka doon. Hindi yung kami ang pinagdidiskitahan mo. Siya nga naman. O tama na yan. Tara na mga kapatid ko. Huwag na natin patulan pa ang taong may sakit sa pag-iisip. Ay! Sumagot si Kalim. Hi, crush. Tigilan mo ako ha bakla. Kailan naman hindi kita magugustuhan? Maya-maya pa ang kanilang itay bando. Dumarating. Mga anak, Kalim, Moray, Lucas. Umalis na kayo riyan. Huwag na kayong makipagsagutan pa sa baklang yan. O tara na. Narinig niyo si Itay. Laking gulat ng 3 magkakapatid. Bakit sila sinundo ni Itay Bando? Samantalang dati-dati, hindi sila sinusundo kung saan sila magpupunta. Pagdating sa bahay, laking gulat nila dahil ando ng mga tiyuhin nila. Teka Itay, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sila, Tio Romano? Kalim, nakasagap sila ng balita. Tungkol po saan yon, Itay? Lucas, ang Apo Victorino'y natagpo ang wala ng katawan. Ano? Paano nangyari yun? Paano? Ikwento mo nga, Romano. Nagpaalam sa amin ng aming apo. Napupunta siya dyan sa banda ng Mindanao dahil siya ay naimbitahan ng mga dati niyang nakalaban na nagbagong buhay. Pinipigilan namin ang apo, pero sadyang ayaw niyang makinig. Ang sabi niya, nagbago na raw ang mga taong pinarasahan niya noon. Sinabi ko na sa apo na huwag magtitiwala sa mga yun kasi kahit bali-baligtarin man ang mundo, masasamang aswang pa rin ang mga yun. Ang ibig mo sabihin, Tio Romano, pinaslang ng mga yun ang Apo Victorino? Oo, tama ka roon, Moray. Ngayon, ang ulo ng Apo Victorino nakalagak doon sa bahay. Sumama kayo sa akin. Bakit nila ginawa yun? Mga wala silang utang na loob. Hindi ba Itay? Tama ka roong Kalim. Sa pagkakatanda ko, mga 10 taon na ang nakalipas nang iligtas ng Apo Victorino ang buhay ng mga yan sa tiyak na kapahamakan. Kaya laking pagtataka ko na lang. Paano nangyari yon? Hindi kaya't may nang sabotahe, Romano?
Yun din ang iniisip namin. Tara sa bahay. Baka magulat kayo. Bakit? Basta, Pagpunta nila sa bahay nila Romano, nakita nilang ang ulo ng Apo Victorino nakalagay sa isang kahon pero wala yung dugo. Ha? Apo! Diyos ko, sinong may gawa sa inyan? Ang apo! Laking gulat nila nang bigla itong nagsalita at tumingin sa kanila. Bando! Bando! Itay! Tinatawag ka ng apo! Apo, ano po yon? Anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa sa'yo niyan? Bando, si Parudo at si Basyang. Sinasabi ko na nga ba? Mga wala silang utang na loob. Apo, nasaan ang katawan mo? Hindi ko alam. Kaya ako nakakapagsalita pa rin ng ganito dahil sa aking buhay pangkaluluwa. Ang aking katawan, tiyak na kanilang pinagpepiestahan. Bando, Kalim, Muray, Lucas, mag-iingat kayong apat. Malamang, isa sa inyo ang kukunin ng haring si Parudo. Ano? Paano naman nangyari yun, apo? Nararamdaman ko, Kalim. Nariyan lang sa paligid ang haring aswang na si Parudo. Pero teka lang, apo. Paano nila ginawa sa ito? Hindi ba't matagal na silang nagbago? At isa pa, sinalban niyo ang buhay ng lahi ng mga yon. Kaya bakit nila kayo tinaydor? Hindi ko masabi, Romano. Hindi magtatagal. Ang aking ulo'y unti-unti ng mga ngamoy at mabubulok. Gumawa na kayo ng maliit na kahon upang sa aking muling pagpikit, meron na kayong paglalagyan. Hindi mamamatay ang aking kaluluwa hanggat hindi tuluyang pumipikit ang aking mga mata. Mangyayari lang yon kapag kinain na ng uod ang mga laman sa aking mukha. Apo, huwag na ho kayo magsalita. Gaganti tayo. Inaasahan ko na yan, Romano. Apo, paano namin hahanapin yang sila Parudo at sila Basyang? Saan matatagpuan ang pinagtataguan ng mga yan? Bando, kumunta ka sa aking silid. Kunin mo ang mapa doon. Dali-dali naman tumakbo si Bando papunta sa silid ng apo. Pagbalik nito, bitbit niya ang isang mapang nakabilot. Yan, yung may mapulang bahagi na yan, Bando. Diyan sila nagkukuta. Mag-iingat kayo. Huwag niyo kong isasama sa lakad ninyo. Apo, ipaghihiganti kita, apo. Tatanggapin ko na po ang binibigay niyo sa aking mutya ng apoy. Ako din, apo. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng ililibing kayo ng ulo lang. Kukuhanin namin yung katawan niyo. Muray, hindi ko na alam kung buo pa ba ang aking katawan. At nasisiguro ko, Muray, nilantakan na nila ang katawan ko. Iyon naman ang matagal na nilang gustong mangyari.
Pero Apo, yung ulo mo, buti hindi nila natagpuan. Yun na nga. Salamat na lang talaga at may nakakita sa akin na isa ko pang kapanalig sa lugar na yon at dinala niya ang ulo ko rito sa bahay ni Romano. Ako nakatanggap ng ulo ng Apo. Nang makita ko yan, halos hindi ako makapaniwala. Akala ko ang gumawa niyan, yung taong nagdala rito sa kanya. Pero hindi pala. Tio Romano, mag-usap nga tayo saglit. O sige Kalim. Sama kami. Kuya, isama niyo naman kami dyan. Kaya nga, bakit ayaw niyo kami isama? Huwag kayong mag-away-away. Pag-usapan niyong mabuti ang mga gagamitin ninyo. Ang lahat ay nariyan na sa aking baul. Akin tong espada. Ako ang gagamit nito. Apo, akin naman po yung mutya ng apoy. Hindi ka pwedeng sumama, Lucas. Bakit, Itay? Kayo lang bang nasasaktan? Wala ba akong karapatan na ipagtanggol ang apo nang mabigyan man lang ng hustisya ang nangyari sa kanya? Makinig ka sa Itay, Lucas. Bata ka pa. Hayaan mo sa amin to. Pero Kuya Kalim, Makinig ka, Lucas. Hindi mo ko pwedeng iwanan dito. Bando, Ano yun, Apo? Romano, Ano po yun? bago kayo lumakad, makipag-ugnayan kayo kay Canole. Ano? Apo, kapag nakipag-ugnayan pa kami sa kanya, kailan pa siya darating? Kailan pa? At baka nga hindi niya pa alam ang nangyari sa iyo eh. Siya nga naman, Apo. May katwiran si Tio Romano. Mapapahamak kayong lahat kapag hindi nyo ko sinunod. Maniwala kayo sa akin. Sa palagay ko, may katwiran si Apo Victorino. Lucas, Itay, kunin mo ang lapis at papel. Tumelegrama ka kay Canole. sige po Itay. Matagal pa ba yan, ha Lucas? Konti na lang to Kuya Kalim. Dalian mo sa pagsusulat, Lucas. Kailangan makarating na yan kay Canole. Bukas na bukas. At nasisiguro ko, sa isang araw, nandito na ang tao na yun. Huwag niyong apurahin ang tao. Marami rin siyang nilalakad at tinutulungan. Eh yun naman pala, Apo eh. Wala naman palang kasiguraduhan kung makakarating siya dito. Tsaka bakit kailangan pa natin isama ang taong yun? Meron naman tayong sariling paa at sariling kaalaman. Baka sakaling alam na ni Canole ang nangyari sa akin. Alam kong nararamdaman niya ang nangyayari. Masyado talaga kayong malakas ang pananalig dyan sa Nole na yan. Romano, Oh, bakit ho? Huwag mong ginaganon si Canole. Hindi mo alam kung anong kayang gawin noon. Siya nga naman, Tio Romano. Huwag ganon. ay wag na kayong magtalo-talo dyan. Basta't antayin niyo siya. Huwag kayong aalis nang hindi niyo siya kasama. Apo, ipinapangako ko sa inyo, sa pamamagitan ng mutya ng apoy, susunugin ko yung haring aswang na yan na si Parudo at yung asawa niyang si Basyang. Ako naman, Apo, bago sunugin ni Lucas, puputulin kong ulo niya, Apo. Tama na yan. Huwag kayong magyabang sa harapan ng ulo ng Apo. At saka Lucas, hindi ka sasama. Kapag umalis ka, walang kasama rito ang Apo. Baka uurin ang ulo niya. Itay naman eh. Gusto ko sumama, Itay.
mas malaki ang may tutulong mo kapag kasama mo rito ang apo. Naintindihan mo? Opo. Kalim. Po, Itay. Napaghusay mo na bang iyong abilidad? Opo. Alam ko na po gamitin ang mga gamit na pinagkaloob sa akin ng apo. At isa pa, kabisado ko na rin usalin ang mga Diyos ng Sator. Magaling. Romano, ano yon? Lalakad tayo sa isang linggo. Huwag mo na ngayon, sundin natin ang payo ng apo. Sige, kung iyan ang gusto nyo. Aalis na sana noon ng batang si Lucas upang tumelegrama kay Canole nang biglang, may tao. Buksan niyo. Siya na yan. Sino? Si Canole na yan. Buksan mo, Romano. Oho. Magandang araw po. Ikaw na ba yan? Mas lalo kang bumata. Romano, naramdaman ko yung nangyari. Tama-tama. Nandito ang ulo ng apo. Ano? Ulo? Teka, nasaan yung katawan niya? Yun ang hindi namin alam. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Apo Victorino? Ay, Canole. Mabutit dumating ka. Oo, kasi nung isang gabi, bigla na lang ako nagising. Yumanig ng malakas. Kasabay nun, yung salitang patay na raw si Victorino. Iniisip kong pilit sino ba si Victorino? Hanggang sa naalala kita. Apo, ibig bang sabihin nito, tinraidor ka ng mga tinulungan mo noon? Oh, si Parudo. Si Haring Parudo. At ang asawa nitong si Basyang. Kung alam ko lang, Apo Victorino, hindi na sana natin sila sinalba noon. Yun ang malaking pagkakamali natin. Siya nga pala si Bando. Anak ko yan. Ang apo kong si Kalim, si Moray at si Lucas. Handa akong ipagtanggol ang apo. Handa akong mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Moray, wala nang ipagtatanggol. Hustisya na lang kasi nangyari na to eh. Ako sana sasama ako eh. Kaya lang, ayaw nila akong payagan. Mas makabubuti sa'yo, Lucas. Dito ka na lang. Bantayin mo ang ulo ng apo. Tiyak na hinahanap na rin yan nila Parudo at nila Basyang. Kanina lang bago ako pumasok dito, meron ako naramdaman na kakaibang presensya. Kung ganun, totoo ang sinabi ng apo na nandirito lang sila. Kaya nga Kalim. At tama din ang ginawa niyong hindi muna kayo lumabas ng bahay. Canole, asahan ko na pamumunuan mo kami. O Romano. Mabilis na lumipas ang oras. Doon muna nila pinagpahinga si Canole. Sinasabayan nila ito ng pagtagay ng tuba. Canole. Apo Victorino, huwag ka na magsalita. Hindi ka ba nahihirapan? Gayong ulo na lang ang natira sa'yo. Kaya ko pa naman. Bibigyan lang kita ng babala. Iba na si Parudo ngayon. Parang meron na siyang sinasamba. Huwag kang basta magtitiwala sa matatamis na sinasabi niya. Nararamdaman ko lilinlangin nila kayo. Sigurado yun. Kinabukasan, naiwan na si Lucas at ang ulo ni Apo Victorino. Lumakad si Bando, si Kalim, si Moray at si Canole. Magmula roon sa kanilang lugar, babaybayin nila ang 2 araw na biyahe bago nila marating ang buong lugar. Mga kasama,
Ngayong nakababa na tayo ng barko, siguraduhin nating hindi tayo maliligaw at hindi tayo po pwedeng magkahiwa-hiwalay. Muray, babae ka pa naman. Gusto ko sanang sabihin na maiwang ka na lang din. Bakit? Wala ba akong abilidad na ipinasa sa akin ng apo? Kaya nga, meron ako nito eh. Para magamit ko. Tama ang sinabi niya, Muray. Dapat nagpaiwang ka na lang din. Kuya Kalim, nandito na tayo. Ano? Pababalikin niyo ba ako? Ang iniisip ko lang, kapatid ko. Baka mamaya ano? Sa palagay ko, Muray, tama silang dalawa. Mas makabubuti pang bumalik ka na lang. Isa pa, nag-aalala rin ako kay Lucas at kay Apo. Baka mapano sila doon. Sa bagay. Tama kay Ron. Sige, babalik na lang ako. Bumalik si Muray kahit malayo na ang nabiyahin nito. Kaya't 4 na lang sila ang tumuloy. Habang naglalakad sila, hawak-hawak ni Kanole ang lumang mapa upang tuntunin kung saan matatagpuan sila Parudo. Sige mga kasama, huwag kayong mapapagod. Habang naglalakad tayo, ihanda nyo na rin ang mga sarili nyo. Usalin nyo na rin ang dapat na usalin. Nagkakaintindihan ba tayo? O sige. Kanole, sigurado ba tong dinadaanan natin? Parang may nararamdaman akong kakaiba. Huwag mong pansinin yun. Tsak na isa lamang yung ordinaryong ibon. At kung hindi man siya ordinaryo, at sabihin na natin na siya ay spy, sabihin mo lang sa akin, Bando, at pababagsakin ko yun. Wag na. Mainam na rin na alam ni Parudo at ni Basyang na paparating na ang mga papatay sa kanila. Sige, tara na. Napansin ni Kanole na para bang nag-iiba yung daan. Teka, sandali lang mga kasama. Oh, bakit naman? May mali. May mali! Anong mali? Niligaw tayo ng ibon na yon. Hindi dito ang daan. Ano? Paano nangyari yon? Baka kasi rito. Kumanan tayo. Kumanan nga sila nung oras na yon. Hanggang sa natanaw nila ang isang malawak na lawa na tagdad ng water lily. Sa kalagitnaan ng lawa, gumagalaw ang tubig. O hindi, mukhang may buhaya ata dyan. Sigurado yun. Kinakailangan nating makatawid dito. Gagawa tayo ng paraan. Diyan ako magaling, Kanole. Sabi ko na eh, maasahan ka pagdating sa bagay na yan. Nilabas ni Bandoy ang kanyang maliit na libreto. Naupo ito sa tabi ng lawa, tapos paulit-ulit na nag-usal. Habang yung iba naman, gumagawa ng balsa. Hindi kayo maniniwala. Habang nag-uusal ang matandang Bando, yung gumagalaw sa kalagitnaan ng lawa ay lumalapit hanggang sa tuluyan na nilang nakita na isa nga palang napakalaking buhaya noon. Nag-alangan si Kalim, si Kanole dahil sa baka salakayin noon ang matanda. Buhaya! Buhaya! Huwag ka matakot. Kayang-kaya niya yan. Inamoy-amoy pa ng malaking buhaya si matandang Bando. Pagkatapos noon, bigla na lang itong pumunta sa loob ng kagubatan at nang makalayo, bigla na lang din itong nahiga at natulog. Tagumpay! Tulog na siya. Tapos na ba ang balsa natin? Tapos na! Tara, magsagwan na tayo. Habang nagsasagwan sila, narinig nila yung napakaraming paniking para bang sumusubaybay sa kanila. Mga lecheng paniki ito. Huwag mo silang patulan. Spy din yan. Pero huwag ka mag-alala. Ito ang tamang daan.
hindi na tayo maililigaw pa ng kung sino mang nilalang. Sigurado yon. Nang makatawid na sila sa malawak na lawa, nasuka sila dahil sa napakadaming mga durug-durug na buto at laman, tapos mga natutuyong dugo. Ano yan? Sa palagay ko, Romano, ano ito? Galing sa mga tao. Bakit hindi inuhuli ng mga tao yan? Nakakadiri naman. Sa palagay ko, walang magtatangkang humuli ng buhaya na yan. Hanggang sa kumain lang yan ng kumain ng taong maliligaw dito. Tara na. Lisanin na natin ang lugar na ito. Hindi ang malaking buhaya na yan ang sadya natin. Oo, sige. Nakalayo lang sila ng halos 1 kilometro. Natunton nila ang isang malaking bato. Kasing taas yun ng tao. Bato? Ha? Parang may tumatambay sa bato na yan. Sigurado ako ron, Itay. Tignan nyo. Mula sa likod ng bato ay merong umaahon. Isang lalaking maitim na upo sa taas ng bato tapos pumadikwatro. Sino yan? Hoy! Kung sino ka mang nilalang, hindi kami nagpunta rito para kalabanin ka. Romano, babaan mo lang ang boses mo. Sanay ako sa ganito. Binibigyan kita ng babala. Kung hindi mo kami padadaanin, susunugin namin ang buong lugar na ito. Matapos sabihin yon ni Romano, bigla na lang itong tumayo. At laking gulat nila. Merong lumabas na kakaibang bagay sa kamay nun at akmang babatuhin sila ng harangin yon ni Kanole. Teka, sandali lang kaibigan. Ano bang ginagawa mo? Wala namang kaming kinilos na masama. Naupo muli ang nilalang na yon, tapos pumadikwatro. Luminga-linga tapos umamoy-amoy. Saan kayo pupunta? Ha? Pupunta kami rito sa... kay Parudo. Bakit? Kakausapin namin siya. Tsaka isa pa, meron kaming importante pag-uusapan para sa kalakalan. Iba na si Parudo ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Kung iniisip niyong normal pa rin siya, nagkakamali kayo. Bumalik na kayo kung saan man kayo nanggaling. Dahil mamamatay kayong lahat. Ganun ba? Mas makabubuti siguro kung padadaanin mo kami. Alam naming likha mo ang batong yan na ginagawa mong tambayan. At wala ka ng pakialam kung mamamatay kami sa pupuntahan namin. Ganun ba? Sige. Yung batong tinatambayan ng nilalang, bigla na lang lumihis na para bang itinulak ng malakas na puwersa. Tar na mga kasama. Habang dinadaanan nila yon, yung nilalang ay tawa ng tawa. Kaya't sinabi ni Kanole na huwag silang magtitiwala doon. Bantayan ang kani-kanilang sarili dahil baka mamaya salakayin din sila ng nilalang. Subukan niyang sumalaki sa akin. Dudurugin ko ang katawan niya. Romano, yan ang iiwasan mo. Baka yan ang pumatay sa'yo. Kailangan mo muna mag-isip. Hindi porket malaki ang katawan mo at malakas ang pangangatawan at meron din kakaibang abilidad. Hindi ka dapat magpadala sa ganyan. Gamitin mo minsan utak mo. Okay? Okay, sige. Nakalayo sila ng 1 kilometro. Nariyan naman ang punong gumagalaw ang sanga. Pero hindi naman sana humahangin. Sa laki ng sanga noon, hangin lang na malakas ang kayang magpagalaw doon. Sandali lang. May nakatira dyan. Baka kapre. Oo, kapre. Hindi basta kapre. Sa bagay na yan, ikaw na ang bahala dyan.
O sige. Kaibigan! Isang pakiusap lang, hindi ko na to ulitin pa. Hindi kami makakalaban. Kami mga kaibigan at meron kaming pupuntahan na importanteng lakad. Teka, huminto. Huminto yung paggalaw ng sanga. Oo, Kalim. Sigurado ako sasagot yan. Hoy! Bingi ka ba? Hindi mo ba kami narinig? Ano ba? Huwag mo siyang ganunin. Naiinip ako eh. Sumagot nga ang nakatirang kapre doon at nakita rin nilang sumilay ang napakalaking ulo nun. Nakita rin nilang mapupulang mata. Tapos ang lahat ng sangay nababalot na ng usok. Kung pupunta kayo kila Parudo, bibigyan ko kayo ng babala. Kinakailangan ninyong gamitin ng buong puwersa para sa inyong kaligtasan. Iba na si Parudo at si Basyang. Nakasangla na ang kanilang kaluluwa. Alam namin yung kaibigan. Kaya nga kami makikiraan sa iyo eh. Kukunin lang namin ang katawan ni Apo Victorino. At pagkatapos doon aalis na kami. Sige. Nakadaan na nga sila nung oras na yon. Hanggang sa natanaw na nila ang mga kubo. Mula sa kanilang kinatatayuan, dinig din nila yung parabang may nagpaparty. Aba, nagsasaya pa talaga mga aswang na yon. Shh, hinaan mo lang ang boses mo. Malakas ang pang-amoy at pandinig ng haring aswang na si Parudo. Sige, pasensya na. Habang naka-standby sila sa mataas na bahagi at pinag-iisipan ng gagawing pagsalakay, hindi nila namalayan na may kurkor pala sa taas ng puno. Narinig na lang nilang kumakawag yun, tapos nagsalita. Kanina pa kayo inaantay ni Haring Parudo. Ha? Walang hiya ka, kurkor? Kanina ka pa dyan? Madali kayo. Meron siyang magandang regalo sa inyo. Mabilis na umalis ang kurkor, pero hindi agad sila nagpunta roon. Sa madaling sabi, alam na pala nilang nandito tayo. Malamang, dahil nga sa ibon kanina. At hindi lang yun, pati na rin sa napakaraming paniki kanina. Akala ko pa naman, makakasalaki tayo ng lihim. Sige tara, bahala na. Makalipas pa ang 5 minutong pagtahak sa kagubatan, narating na nila ang maraming kubo. At katulad ng inaasahan, nagsasayang mga yun. Pero nang makita sila, lahat natahimik. Natahimik sila. Hindi maganda to. Palagay ko kanole. Meron silang pinaplanong masama. Teka, ang katawan ng Apo Victorino. Tignan nyo. Ang katawan ni Apo. Mga walang hiya kayo. Teka, sandali lang, Romano. Hindi ka pwedeng padalos-dalos. Sige, magtitimpi pa ako. Maya-maya pa, si Haring Parudo at si Basyang lumabas mula sa kubong malaki. May hawak itong plato. Tapos may saha ng saging. Lumapit yon kung nasaan nakatali ang katawan ni Apo Victorino. Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa namin kayo inaantay para makasama namin sa salo-salo. Haring aswang na Parudo, natatandaan mo pa ba ako? Sino namang makakalimot sa'yo? Ikaw ang isa sa nagligtas sa amin noon. Tuloy kayo sa aming maliit na kota. Teka, yan ba yung Basyang? Oo, matanda na yan. Mag-asawa yan, dalawang yan. Ano? Mag-asawa? Haring Parudo,
Ako si Romano. Angkan kami ni Apo Victorino. Katawan ng apo namin niyang nakatali dyan. Huwag kang masyadong atat. Pakikitaan ko lang kayo kung paano namin sipsipin ang dugo ng katawan ng apo nyo. Tinarak ni Parudo. Sa katawan ng apo ang hawak nitong kutsilyo, tapos isinahod gamit ang saging. Nang walang ano-ano'y, isa-isang pumila ang mga tao tapos nakihigop sa tumutulong dugo na hindi naman nagustuhan ng angkan ni Apo Victorino. Lintek! Hindi pwede to! Romano, sandali! Hindi na nagpapigil si Romano dahil nahugot na rin niya ang kanyang itak at walang ano-ano'y pinaghahataw niya ang mga nakapilang tao. Mabilis ding nakaiwas ang mga yon. Maya-maya pa si Kalim naman ang sumusunod. Bit-bit ang kanyang sariling medalyon at kulay itim na tela. Nilagay niya yon sa kanyang kamao at lahat ng aabutin niya. Dinadarag nito kaya lahat bumabagsak. Maliban kay Parudo at kay Basyang, ang hindi nila magalaw-galaw kasi para bang merong malakas na puwersa ang tumutulak sa kanila papalayo. Ikaw na ang susunod. Aba, matapang pala ang angkan ni Victorino. Huwag kang masyadong mayabang bata. Lumingon ka. Anong? Nagsigsitayuan yung mga sugatan na inakala nilang patay. Pinaikutan sila ng mga yon. Tapos sumigaw si Haring Parudo ng Pagsaluhan nyo na! Pinagkalipunpunan sila ng mga yon. Napakarami, halos hindi na mabilang. Sa pagkakataon na yon, si Matandang Bando at Kanole naman ang sumugod. Hawak-hawak ng Matandang Bando ang kanyang latigo. Kapag nilalatigo niya ang mga tao, isa-isang bumabagsak at nasusugatan ng malaki. Lumalaki ng lumalaki yung sugat hanggang sa tuluyang lumabas ang buto ng mga aswang. Sige! Sugod! Parudo, humarap ka sa akin. Ganon. Tignan natin. Nabiyak ang katawan ni Parudo. Nabuwalyon sa lupang kinatatayuan niya. Ano nangyari? Nabiyak ang katawan niya. Gulat ka ba, Nole? Tignan mo. Hindi. Yung nabiyak na katawan, bigla muling nagbuo at lumikha yon ng bagong itsura ni Parudo. Lubhang nakakatakot na yon na halos hindi na makapaniwala. Ngayon, Nole, tignan natin kung uubra pa ba ang iyong abilidad. Oo, alam ko malakas ka nang dahil sa pinagmamalaki mong mga gabay. Tignan natin ngayon. Tignan natin. Ang Matandang Basyang naman may itinuturo sa bandang mataas na bahagi. Paglingon doon ni Kanole, napatigil din ang nangyayaring kaganapan dahil lahat sila doon nakatingin. Usok? Hindi. Yung usok ay lumilikha ng isang napakalaking muka na halos kamuka ng kalabaw. Nabibilutan nun yung puno kung saan ito namumuo. Yan ang aking Panginoon. Kaya humanda ka. Ngayon, ikaw at ang mga kasama mo ang iaalay namin. Ganun ba? Bakit hindi mo gawin? Sumugod na sa kanya si Parudo.
Laking pagtataka ni Canole kasi ang laki ng ipinagbago niya. Sa tuwing ito'y hahalipaw sa kanya ng suntok, may sumasabay na kulay itim na usok. At kapag ito'y nasa harapan, ramdam niyang para bang may pumipigil sa kanya mula sa likuran. Hanggang sa tuluyan niya nang napabagsak si Canole. Maya-maya pa yung mga taong naglalaban ay lumapit na sa kanya. Dinadampot siya ng mga ito, pero pilit siyang kumakawala. At yung dalaw naman wala pa ring tigil sa pakikipaglaban, maging si matandang bando. Napakalakas ng mga yon. Ginagamitan ni Canole ng pangtaboy na usalang mga ito, pero hindi pa rin sila umaalis. Hanggang sa sinabi niyang wala na akong pagpipilian. Yung mga bumibitbit sa kanya ay unti-unting bumitaw. Tapos lahat sila napugnaw nang dahil sa init ng katawan niya. Lumayo kayo sa taong yan. Parang hindi na siya ang kalaban niyo ngayon. Sigaw ng matandang basyang. Parudo, ikaw lang ang kalaban dito. Sa oras na mamatay ka, patay na rin ang lahat ng iyan. Tama, kasi parang hindi rin namamatay yung iba rito. Litaw na mga bituka at buto pero nabubuhay pa din. Kanyang kalakas ang aking batalyon. Batalyon? Ano yan? Sundalong kanin ba yan? Nakuha pang mang-asar noon ni Romano. Kaya't pinagtulong-tulungan na lang nila si Parudo. Habang yung iba, pilit silang hinaharang. Ang matandang basyang hindi nila ginagalaw. Kasi alam nito na kapag napatay din si Parudo, mamamatay rin si Basyang. Pero tila ba nagkamali sila kasi hindi ganong kadali patumbahin ang kalaban ni si Parudo. Napapansin din ni Canole na sa bawat tama nila sa katawan noon, mas matinding sakit ang naibabalik sa kanilang kamao. Walang ya. Hindi siya mamatay-matay. Pati ang aking latigo. Parang mapuputol na. Kung ganun, hindi tayo ubra rito. Talagang hindi. Habang nariyan ang usok na may mukhang kalabaw, yan ang targetin nyo. Hindi nyo siya kayang saktan. Gamitan nyo ng pangtaboy na usal na hawak mo, tandang bando, at dugtungan mo yan ng usal na galing kay Apo Victorino. Pag nawala yan, siguradong mapapatay na natin si Parudo. Madali kayo! Sabay-sabay silang nagtakbuhan at pinuntahan ng usok na mayroong korteng kalabaw. Sabay-sabay din silang umusal sa ilalim noon, pero hindi ganong kadali ang dinanas nila. Kasi habang nakatayo sila sa ilalim noon, ramdam nila yung paninikip ng dibdib at ramdam nilang parabang merong mabigat na bagay na nakapasan sa kanila. Pero nilalabanan yun ng tatlo. Habang si Canole wala pa ring tigil sa pakikipaglaban kay Parudo. Wala ka naman palang sinabi eh. Mahina ka naman pala, Nolesto. Nasaan na ang gabay mo? Wala nang mas lalakas pa sa gabay ko. Diyan ka nagkamali. Hindi pa kita ginagamitan ng ilang porsyento ko. Ganon? Kaya mo bang gawin yung ginawa ko? Sige nga. Hindi ko kayang biyakin ang katawan ko, pero kayang ko gawing 5 ang katawan ko. Ano? Hindi. Hindi to totoo. Nililin lang mo ko. Yan ang totoo. Ngayon, mamili ka sa amin kung sinong kakalabanin mo. Ano? Lahat kayo totoo, di ba? Kaya lahat din kayo papatayin ko. Sige, tignan natin kung kaya mo. Pinagtulong-tulungan ng 5 katawan ni Canole si Parudo. Ganun pa man sadyang napakatibay pa rin ang katawan nun. Sinubukan nila itong ilubog sa lupa pero hindi pa rin. Sinubukan nila itong sunugin sa loob ng kubo pero hindi pa rin namamatay.
hanggang sa napagdesisyonan na lang ni Kanole na mag-isa. Kahit sunugin mo pa mga kabayan ditong kasama ko, hindi mo ko kaya Nolesto. Yan ang totoo. Oo, magaling ka. Malakas ang gabay mo. Pero wag mo isiping tapos na ako. Meron pa akong alas. Anong... ano yan? Itago mo yan. Nasilaw ito nang pakitahan siya ni Kanole ng isa sa makapangyarihan nitong gamit. Ito lang palang katapat mo Lumayo ka! Wag! Humahakbang siya. Bit-bit ang maliit na gintong berhin na nagliliwanag. Takot na takot din noon ng iba pa. Maging si Basya nga'y lumalayo. Madaya ka pala eh. Dayaan ang gusto mo? Kanina ka pa nga ng dadaya, hindi ba? Hindi ba? Lumayo ka sinabi. Nang hindi na makakita noon si Parudo, yung hawak ni Kanole ay idinikit niya sa kanya. Tapos bigla na lang may humiwalay na kulay itim na anino sa katawan ni Parudo. At bumalik ito sa dati. Yung kulay itim naman na yon, biglang napunta sa usok na merong korting kalabaw. Tapos ka na ngayon, Parudo. Dalihan niyo dyan! Romano, Bando, Kalim. Nahihirapan na kami rito. Kaya natin to. Hindi ko na kaya babagsak na ang katawan ko. Inapuran na ni Kanole ang pakikipaglaban kay Parudo. Dahil sa normal na ang itsura nito, nilabasan niya ito ng patalim. At hindi basta patalim, humabang patalim. Yon ang makapangyarihang punyal ni Kanole. Ano, Parudo? Ito na ang katapusan mo. Wag naman. Wag naman, nagsisisi na ako. Nariyan pa rin ang Diyos mo. Ipapakita ko sa harap ng Diyos mo kung paano kita patayin. Humakbang siya ng isa. Sinikmuraan si Parudo kaya ito bumagsak sa lupa. Hinatak niya yon at dinala sa punong nakabuwal. Tinihaya at tinapakan ng likod. Ikaw, kung sino ka mang nagbigay sa kanya ng gantong klaseng kaalaman, manood ka. Papatayin ko tong tagapaglingkod mo. Dalihan mo dyan! Oo. Pinutulan ng ulo ni Kanole si Parudo. At yung mga tagapagsunod nito, isa-isang nagtakbuhan. Ang nakakalungkot lang doon, bago mawala yung usok na merong korting kalabaw, yung mga taong nagtakbuhan para bang kinuha ang buhay ng mga kasamahan ni Haring Parudo dahil lahat sila nagsigsibagsakan. Napakasama mo! Walang hiya. May korting mukha ng kalabaw. Umalis ka na! Nawala na rin yun pagkatapos yun sigawan ni Kanole. Nilapitan niya yung tatlo. Patang-pata ang katawan ng mga ito. Lambot na para bang wala ng mga buto. Tulungan mo kami. Tapos na. Tapos na, Kanole. Oo, tapos na. Wala na rin yung mga tagapagsunod niya. Maliban doon kay Basyang. Ikaw, wag ako. Parang awa mo na. Wag mo akong idamay dyan. Nakita mo namang wala akong ginawa. Oo, wala. Pero meron kang partisipasyon sa nangyaring to. Pasensya ka na, tanda. Kailangan kitang idamay. Wag. Bakit? Nararamdaman ko. Mabait siya. At kahit na matanda na siya, maganda pa rin siya. Ano, Itay? Nagagandahan ka sa matandang yan? Bakit, anak? Pwede ko siyang gawing asawa. Anak ng... Parang nawala yung panlalambot ko ron. Sandali. Akong bahala sa matandang yan.
Palagay ko may asim pa yan. Magkakaanak pa kami niyan. Ano pangalan mo? Basyang. Ako si Bando. Pwede na ba tayo magpakasal? Alam kong hindi sa magandang pangyayari tayo nag-abot. At alam ko naman, kanina mo pa ako tinitignan. Alam kong may gusto ka sa akin. Ano ba yan? Nagkagusto pa kayo? Ha? Nagkagustuhan pa kami. Basta ako. Kukunin ko ang katawan ni Apo Victorino. Ako din. Alis na kami, Itay. Bahala ka na dyan. Sige. Nagpaiwan doon si matandang Bando. Umalis na yung dalawa, pero si Kanole sinusunog ang mga kubo. Alam mo kasi, matagal na akong balo eh. Oo. Nung makita kita kanina, bigla na lang muling tumibok ang puso ko. Tapos hindi ko alam kung mahal na ba kita agad. Asawang ba talaga si Parudo? Hindi. 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 Kasi Kanole, tignan mo ito. Sandali, susunugin ko muna mga to. Tignan mo ito. lumapit doon si Kanole at laking gulat nito may katabi na si matandang Bando na isang dalagang maputi. Di ba? Sabi ko na. Dalaga siya. Huwag kang magpalin lang dyan. Baka mamaya ito talaga itsura ko. Naging mukha lang akong matanda dahil sa ginawa sa akin ni Parudo. Hindi. Nasaan yung tunay ni Nabasyang? Patay na. Ano? Oo, pinatay siya ni Parudo. Wala na raw kasi siyang mapapala doon. Kaya kumuha siya ng batang katulad ko. At ginawa niya akong mukhang kamukha ng asawa niyang si Basyang. Ano? Sadyang napakasama nga naman pala ni Parudo. Mas lalo siya naging masama nang mapabilang siya doon. Saan? Doon sa may tsurang mukhang kalabaw kanina. Marami sila, hindi lang si Parudo ang inaalipin noon. Ayos. Paano, tandang Bando? Bahala ka na dyan. Sasama ka ba sa akin? Ay, pakakasalang kita. Kahit sang simbahan. Sumama nga sa kanya ang babae at doon nila napag-alaman. Anyang ang pangalan ng babae at hindi siya taga roon. Dayuhan lang pala siya doon at nagustuhan siya ni Parudo. Naging sunod-sunuran siya sa gusto nito. At hindi nga raw niya akalain na babalik pa sa dati ang itsura niya. Nang umuwi si Anyang sa kanilang bahay, iyak nang iyak ang mga magulang nito. Ayon sa mga magulang niya, 5 taon na raw siyang nawawala. Kaya naman daw kasi lumayas noon si Anyang upang hanapin ang lalaking dati nang bumuntis sa kanya. Ibig mo sabihin, may anak ka na pala? Oo. Okay lang yan. Hindi hadlang sa akin yan. Ako nga ang lalaki na ng mga anak ko. Teka, Itay, sino yan? Bakit kayo nandito? Sinundan namin kayo. Teka, sino yung babae na yan? Si Anyang, ang mapapangasawa kong muli. Ano? Nakuha niyo pa mag-asawa? Nasa ni matanda? Siyang ayon. Ano? Teka, sandali lang. Huwag mo sabihin ikaw yung matandang uugod-ugod na asawa ni Parudo. Hindi naman talaga ako matanda eh. Ganito kasi yan mga kasama. Kwento mo nga. Kinuwento ni Anyang sa kanila ang totoo. At doon pa lang sila naniwala. Kinausap noon ni Tandang Bando ang magulang ng dalaga. Pumayag naman silang pakasalan ng dalaga. Kahit ba ikay dalagang ina, basta tumibok ang aking puso, automatic yan. 1 linggo ang lumipas, nilibing na nila ang katawan at ulo ni Apo Victorino. Ayon naman sa kwento ni Moray at ni Lucas, habang wala raw sila doon, nangangamba raw ang kanilang apo na baka daw mapano sila sa pupuntahan nila.
Pero kapag binabanggit naman daw ni Muray at ni Lucas na meron silang kasamang malakas, doon ay nabubuhayan ang Apo Victorino. Meron pa nga raw mga punto na habang sila daw ay natutulog, yung ulo ni Apo Victorino ay kusang nagsasalita pa rin at sinasabi daw noon na huwag silang maglalalim ng tulog dahil umiikot lang daw sa paligid ang kalaban. Pinatunayan din ni Muray at ni Lucas ang kanilang abilidad na ipinamana ng Apo Victorino dahil merong isang gabi na kinalaban ng magkapatid ang isang dayuhang aswang. Lucas, dalian mo! Eto na ako, ate! Bitbit noon ni Lucas ang isang maliit na ilaw na merong bote. Binato niya yon sa aswang pero hindi man lang daw yon tinablan. Dahil tangan-tangan ng batang si Lucas ang nasabing mutya ng apoy, nilapitan niya ang aswang na yon at pinagsusuntok. Nasusunog din ang katawan ng bata habang ginagawa yon pero hindi siya nasasaktan. Ibig sabihin nakikipagsuntukan ng batang si Lucas habang ang kanyang katawan ay nasusunog din. Pero yung bata hindi niya alam na nasusunog ang katawan niya. Pakiramdam noon ng bata mas lalo siyang lumakas. Pakiramdam niya nasa katawan niya na ang mutya ng apoy. At nang mapatumba ito ng bata, mabilis na tumakbo noon si Muray gamit ang kampilan na pinamana ng Apo Victorino. Pinutulan niya raw yon ng ulo. Pasensya ka na, aswang, pero hindi kami papayag na manggugulo ka rito. Wika daw ni Muray. Sige ate, putulan mo na yan. Ate, paano yung katawan? Bahala ka. Nasusunog naman yan eh. Sunugin mo na rin lalo. Oh, sige ate. Hinawakan ng batang si Lucas ang katawan ng aswang at mas lalo itong nagliyab. Gulat na gulat din si Lucas sa kanyang kakayanan. Sa bagay, ganun talaga pag ika'y pinamanahan ng isang apo. Ganon! So, sinasabi niyong magkapatid na mas malakas na pala kayo sa amin ngayon? Ay siya nga pala, Tio Romano. May sasabihin ako. Alam mo ba, may taong naghanap sa'yo rito. Tapos nang hindi ka makita at nakita si Ate Muray, aba, gusto pa manligaw. Oh, sino naman yun? Parang Wilbert yata pangalan nun, tapos alam mo, natakot yun. Nung may nagsasalitang hindi niya alam kung saan nanggagaling. Ibig mo sabihin, Lucas, ang apo nagsalita? Ang apo nga yun. Nung magsalita, takbo si Wilbert. Ngayon, may nasalubong yatang mga kakaibang tao kaya bumalik. Yun na nga yun. Yung nakalaban namin ng Ate Muray. Totoo yun? Basta ako. Wala na akong pakialam dyan. May mapapangasawa na ako. Ang itay talaga. Kay tanda-tanda na. Nag-asawa pa. Bakit? Buhay pa rin naman ang puso ko Bakit? Wala na ba akong karapatan na magmahal uli? Tandaan niyo mga anak, habang ako'y nabubuhay at kaya ko pang magmahal, iibig ako muli. Mabigyan ko lang kayo ng panibagong nanay. Ang hindi kasi maganda dyan, Itay, yung bibigay mong bagong nanay namin parang kaedad lang namin. Sa madaling sabi, hindi namin siya matatawag na inay. Kung hindi, tiya. Mga kasama, masyado na yatang humahaba to. Bahala na kayo. Tapos naman na ang problema Nailibing na rin naman ang katawan at ulo ni Apo Victorino. Bago ko umalis, papayuhan ko kayong dalawa. 3 na pala kasama Kakalim. Mga bata pa kayo. Magkakaroon pa kayo ng dagdag kaalaman. At kapag gusto nyo pa, hanapin nyo lang ako sa norte. Alam ni Apo Victorino kung saan ako matatagpuan. Kahit patay na siya. At alam kong meron siyang address na nakalagay dyan
sa maliit niyang baul. Paano naman ako? Sumama ka na rin, Romano. Ako, hindi na. Basta meron na akong bagong asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat.